Okay. Kasi ang presentation yan ng ano na yan, ng parang encyclopedia na eh. Kung ano yung word ng unang panahon na yun, yung halimbawa, sabihin natin, kunyari, 1960. Okay? Then, napunta 1970, 1975, 1980. Kung ano yung mga ibig sabihin ng mga words dun sa mga panahon na yun, yun yung TDNT. Oo. Talagang iba-iba. 35 na yun na yun. Okay. Yun ang ano, yun ang magandang gamit pagka nag-aaral ng salita. Okay? Like for example, simple word. Kunyari, I love you. Halimbawa, kunyari, sabihin natin, sinabi ko ito kay Tere. Hello! Nakapasok? Ano ba? Hello! Good morning. So, kunyari, I love you. Sabihin natin, okay? Ano-ano ang mga nuances na dapat mong isipin pag may narinig ang I love you? Ano-ano ang denotative meaning, connotative meaning nung sinasabing I love you? Okay? Feelings, relationship. Sige, ano mo? Feelings, relationship. Desire. Okay? Kasi pag sinabi mong I love you, yung mga denotative meaning nito, iba-iba yun. Okay? Pag sinabi ko ito sa asawa ko, okay, ay iba ang meaning. I hate you rin. Ay, love din. Huwag mo pa naman. Pabalik ka na yun. Kaya lang, iba yung ibigan, iba yung dating pag sinabi ko sa asawa ko. Di ba? Halimbawa, sinabihan ko, halimbawa si Tere, I love you. Correct. Reply ka. Okay? Love you too. Ano ang magiging ibig kong sabihin sa kanya? Halimbawa, I love you. Okay? Magsakit ka ba? Hindi ako mamatay. So, Desire. iba-iba ang magiging kahulugan. Iba-iba ang magiging dating. Okay? So, dapat ganoon din tayo, aware din tayo when we read the scripture, when we read the Bible, asan yung isang malaki? Ano pag misis? Ay, sa pangalan. Pag misis. Nasa Amerika nga. I hate you. Sa ano pala, tindahan? Pag misis pa naman. I hate you. Hindi, pag sinabi mong I love you sa misis, baka maghihingi ka ng pamasahe. Sabi mo. So, iba-iba. So, ganun din dapat datin dito na i-handle ang Word of God. Titingnan natin yung mga nuances. Meron ba yung gusto nyo dyan eh? Love you. Kung pala labas kayo dyan, love you. Ang misis ko natin, sinasabi sa akin eh. Love ko yan, sabi sa akin ng misis ko. Love ko yan. Love you. Hindi, ang sa kanila pala, ibig sabihin, yung intindi nila, ay, laki ng labi ko. Laki ng labi ko. So, tinan mo ha, pareho rin ang narinig natin. I love you, pareho rin term. Pero iba ang dating sa mga nakapakinig. Okay? Yung nagsalita nung girl, yung mga misis ko, yung gano'n, love you. Okay? Iba din ang kanyang pakahulugan. Okay? So, ganoon din dapat nating tignan ang scripture. Cambio. Meron yung mga nuances na dapat nating malaman. All the more na magiging authoritative ikaw as teacher or as pastor kapag nakukuha. All the more na magiging authoritative ka pagka na-explain mo sa mga tao kung ano ibig sabihin. Okay? Like Jesus Christ. Jesus Christ loved the sinners. John 3:16, Jesus Christ loved
the world. Tapos meron pa, marami, di ba marami? Anong ibig sabihin nun? Now, para maging maayos tayo, we will go now dun sa theological meaning. Ang ibig sabihin ng theological meaning, merong sinabi ang Panginoon kung ano talagang ibig niya sabihin ng love Merong kang box na yun ang ibig sabihin ng love. So yun ang titignan natin. Okay, hindi lahat. Kung sinabi. Kaya marami nagkakaano Heto, Jesus God loves the world. Kaya sa isip ng iba, Ang First Corinthians 13, di ba? Nag-uwisin siya. sandali po Hello? 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 Oo. Sir? Sige, punta ka na sa bahay. Sige. Diyan sa bahay, punta ka na sa bahay. Okay? I need giving us. Sige. I need giving. So yun, God loves the sinners, the world. God loves tayo, ng mga elect. Mabigat nun yung message sa'yo, yung love your enemy. Hindi, ang sa atin ngayon, gumagawa tayo ng ating mga lessons, inaayos natin ang ating mga lessons. Kailangan, alamin natin yung theological meaning ng love. Dahil meron talagang theological meaning ng love. Yung sinasabi, di ba? Merong agape. Oo. God loves the world. Kaya ang sabi ng iba, sorry Hello? Hello? So, yun asa theological meaning ng love. Dapat we have to agree, all of us must agree kung ano yung sabihin ng love. Kasi tinan mo ngayon ang nangyayari. God loves you, kaya sinave ka niya. Kailanman, hindi nag-save ang Panginoon dahil sa love. May mga ganun meaning. Pero John 3:16, paano yung natin ito? O yun nga yun Okay? Love. So, dapat ay pag-aralan natin yung talagang theological meaning ng love. Meron yun. Okay? And I believe na ituro ni Pastor William yun. Dahil una-una pa yun Yung love, yung mercy, yung grace, na save ang lahat, tayo, okay? Sila bibinula, amoy na. Sila Chloe rin, punta. Sarap. Okay? So, na-save tayo, hindi dahil sa love. Marami ko siyang kapatid. O hindi nga hindi. Maski anong lalim niya, maski anong babaw pa Ay, niya, masasama. hindi tayo masisave dahil sa love. Sasama. Pero John 3:16 yun kasi masabi. Ha? John 3:16 yun sinasabi. Iba sasama ka na For God to allow the world Diba? Ratio niya lang. That he, whosoever, yung mga ganon, yan, meron mga tawag dito, dapat na maging assignments natin na tignan. Iba kasi yung message sa sasama mo. Kasi yung world, limawa, John 3:16, hindi na. Buong Bible, the world, hindi ba? Sabi, God so loved the world. There are about 8 meanings ng word. Denotative meaning, at connotative meaning. Kung ano yung ibig sabihin ng word. Okay? So, pipiliin mo ron, kung gusto mong i-interpret mo tama, kung ano yung appropriate na meaning ng word. Yung word. Ito sa John 16. 8 ang ibig sabihin mo nun. Iba-iba yun. Okay? Pagka generalize mo, God so loved the world, maski si Kabeni, love of God. Okay? So, hindi yung ubra. Yung gano'n. Okay? Kaya dapat tignan natin yung grammatical nuance
ng word na yun. Kung anong ibig sabihin. Okay? Doon lang a-apply ng tama ang iyong magiging hermeneutics. Okay? Tapos yung love, ano ibig sabihin ng love? God so loved, ano ibig sabihin ng love? The world. Okay? He gave His only begotten. Ano ba yung begotten? Pati begotten, nagkakaroon ng problema eh. So, bigat na. Ano ba ibig sabihin ng begotten? Yung mga naririnig natin. Ang iba sa naririnig natin, at ito yung mas marami, pinanganak. Pinanganak ang kanyang son. Yun ang bigatin. Bigatin, halimbawa siya, hindi, pinanganak niya. Ang gwapo, ang gwapa, na bebe. Ay, dahil bigat. Yun ang alam niya, bigatin. Okay? Pero hindi yun ang layo-layo mo. So, ibig sabihin. Okay? Tapos, whosoever. Ano yung sabihin ng whosoever sa Tagalog? Sino man. Kung sino man, hindi ba? O hindi yun sa Greek. Kasi sa Greek, eksakto yun. Kaya. Kaya, Kaya, Mananampalataya. Meron kasi doon. See? So nakikita pa natin ang problem ngayon sa pero ano? sa Hebrew, Ang sa Hebrew. Kasi kung hindi naman Hebrew, hindi naman Greek. Baka naman may problema naman sa ilang translate ng mga word na yun. Yung simulat. Nagkaiba-iba. buti na nasabi mo. Oo. Katulad nga na sabi ni Labi, sasaway ba yun? Kasi pag sasawa mo, labakan na dyan. O, di ba? May Alam mo. pagkakaiba talaga eh. Puro kayo giniginaw. Okay? Yun yung simulat yan eh. Yun, ang problema ron. Oo. Nakita nyo, puro versions. Diba? Puro versions. Wala kasing original na. Okay? Yung mga original manuscripts, kumbaga, ay yung halimbawa, simulat ni Moses, simulat ni Joshua, yung mga ganun, nawala na lahat yun. Pati yung mga kay David, nawala na lahat. Wala yun. Nawala na lahat. autograph. Puro na lang manuscripts sila. Translation na lang. Autograph. Autograph nga ba? Autograph na lang. Ano yung mga yon? Yun yung mga... kasi dati, Old Testament lalo na, oral tradition. Ano may oral tradition? Yung sinasabi ng Panginoon na may memorize doon kung sino yung sinabihan. Sabi na lang. Okay? Through the power of God, nare-retain sa isip kung ano yung sinabi mismo ng Panginoon. Okay? So ngayon, ang ginagawa niya, sinasalin-salin. Okay? Tinuturuan yung mga bata. Ay, katulad yan, bata pa, tuturuan na siya ng Word of God na narinig. Ganito, ganito. Pagka mali, hindi yan. Ito dapat, ganito dapat ang sabi, ganyan. So na-preserve yung original na yun. Autograph. Okay? na oral tradition. Then, nung natuso yung mga sulatan, yun, doon lang yung terminal, mga sulat. Okay? Mga sulat. Yun ngayon, later on, most especially during the 400-year period na silent si God, bago mag-New Testament, ang ginawa, doon na-develop, okay? So, na-develop na yung mga Hudyo, na-develop na. Naalaman ng Hudyo na, realize nila na malayo sila sa Panginoon. Hindi nila kasi inibig ang salita ng Diyos. Hindi nila sinod. So nagkaroon sila ng parang pangamba na yung later na mga magiging tao ay hindi malaman kung ano mismo yung salita. So ang ginawa nila, yung mga nakakaalam, nakaka-memorize. Siya yung nagdidikta. And then mayroong mga tao na marunong sumulat na sinusulat nila. Okay? So, yun yung mga nasulat, yung mga manuscripts, yung mga photographs na yun. Marami yun. Yun ang marami. Yung mga sulat na yun. Oo. Okay? Ang problema,
Siyempre, kung sumulat ka, yung mga gano'n, meron kang mga idea rin ng sarili. Susulat mo rin, sisingit mo rin. Okay? So, yun ang mga nangyari. May nasingit. Okay? Paningit. May paningit sila. Okay? Maigi na lang, meron ayun, deconstruction movement ulit. Okay? Deconstruction movement. Yung mga nag-translate dito. Okay? Duality control. Compare nila lahat yung mga manuscripts. Yeah, right. Okay? Then kung ano yung common sa halos lahat, yun lang ang Word of God. Yung iba ay hindi. Okay? Kaya lang ang problema, magandang malita, King James Version. Ang King James Version, yan ang problema. Kakunti pa lang ng mga manuscripts ang lumalabas. Imagine mo, 1611, yan. So, kakunti pa lang ang mga manuscripts na lumalabas. Kasi marami kasi. Okay? So, tinranslate nila sa English yan, King James 11. Okay? So, lahat ng manuscript na nakita nila, yun, sinulat nila lahat. Okay? Ang problema, afterwards, marami nang na-discover ng mga iba't ibang mga manuscripts. May Alexandrian, okay, na manuscripts, kung saan-saan eh. Okay? Nakakita nila, yung naisulat nila sa King James, wala dun sa mga ibang manuscripts. At ang problema pa nila, kung halimbawa 1611 ang ginamit ay manuscript na ginawa. Kunyari, 1960. Okay? May nakita sila 1950 na manuscript na wala sa 1960, yung doon sa 1960. Okay? Kagaya ng Mark 16. Okay? These are the signs for those who believe. Wala yun sa original manuscript. Wala yun doon sa mga mas authoritative na mga manuscript. Sila mga nakakasakit ng ulo. Ha? Magkano na pang nakakasakit ng ulo? Hindi, maganda yan. Sa una lang naman eh. Sa una lang naman. Sa una. Okay? Tapos pagka napag-aralan mo, wala magiging problema. Okay? As a matter of fact, alam mo kung saan ka mauuwi sa ganong klase kapalahanan. Preaching without rules. Hindi mo kailangan ng rules. Kasi natin dito, okay, madali mo maalala. Na? Okay? Ay ba? Pero kailangan may loob pa rin. May galit. O yun. Sa una lang, makikita mo, sa una lang yun. Guarantee. Ito yung sinasabi niya sa Mark 16. Ito kasi wala ito sa mga original manuscript. So kaya, yung mas ng manuscripts. Mark 16. Mark. Oo, Mark. Actually, verse 9 ito eh. Dito wala. Pero I will go dito sa sinasabing marks of the true Christian. Mayo kayo, verse 15, mayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, marks of a true Christian. Okay? Ano raw, ang isa ay manampalataya, mababautismuhan. Okay? Tapos ito ngayon ang lalabas dun sa mga tao na yon. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Okay? Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Marks of the true Christian, sabi nila. Hindi sila mapapahama kahit dumagod sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ng mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Yan ang wala dun sa ulo.
Wala sa original to. Kasi ang pahamak yung susunod. Kaya lang, yung nag-compile nito at na-translate nila sa English, ang hamak lang nilang manuscript, yun lang available doon sa panahon na yun. Yun nga yung nagko-contain nitong mga marks na ito. Okay? Unfortunately, some Baptists, okay, ang pinangahawakan nilang Bible ng authorized King James. King James lang, 1611 pa. Okay? Kaya nung tinanong ko sila, naniniwala ka ba talaga na yung hawak mo, yan ang talagang, hindi lang save pa eh. Talagang preserve, ang sabi nila. Naniniwala ka ba na talagang preserve ito ng Panginoon? Ay, opo. So, dapat gawin mo lahat. Dapat naman. O sabi ko, ito, akong gano'n, gumagawa ka ba ng himala? Gumagawa ka ba ng himala? O kaya ay nakapagpapalayas mo kayo ng demonyo? Mark 15. Ano? Verse 15. Mark 16, verse 15. Ay, 16. Magsasalita ng iba't ibang wika. Magsasalita ka ba? Paano yung translation? Ano, pahamak ka eh. Puro pagpamayabang. O yung translation yan. Mark 16. Mark 16:15, pababa. These are the marks. And Jesus Christ said, Tumayo kayo, go! Diba? Mark 16:15. Go into all the world. Go throughout all the world and preach the gospel. Okay? Kanino? Sa lahat. And then, ang masasampalataya ay bibigyan ng pangyarihan kumuha ng mga himala. So in other words, kung wala ka palang himala, according to this, From 8. wala kang pananampalataya. And then, hindi ka yung true believer. Pero ay Hindi ka rin talaga totoong mananampalataya. Sige ma'am. Ang Three Sisters. Ano yun? Sige nga. ay sa NIV wala pong 9. Tignan mo yung footnote. Yung Sa footnote earliest na dyan. na Okay. So ito ngayon, kung hindi nag-aral at hindi nalaman ito ng mga tao, ipipreach na naman ipipreach ito. Ito ang pinipreach ng mga Pentecostal. Nasa Matthew din yan, Matthew 20:19. Sige, Father Archie, pinipitsin. So now, yun ang problema. Biro mo nang patuturo ka, akala mo tama ka, akala mo talagang biblical ka. Pero actually, just because you don't know the backgrounds, wala, hindi mo alam. Kasi wala pa yung tinuturo. Sablay. Thank you sa tulong na ito. Malaking bagay sa amin ito na nalaman namin. Malaking bagay ito. Alam niyo na siguro yan yung uno pa. Kaya lang hindi niyo alam yung background. So mahalaga makita natin. Kasi sa naman nagdududa kami, wala ka muna ng ahas, minyo ka ng lason, hindi ka mamatay. Yun na, nagdududa tayo bakit ang ganito. Yun lang isang magsalita ka ng wika. Ay, uwi ka pala yan. Ang mga Baptist, lalo na yung mga fundamental Baptist, I don't know dito, sa Trumpo, kung ang salita, yung speaking in tongues, ano ba yun sa mga Baptist? Ano tayo? Wala eh. Depende naman Ah, kaya wala. kung Calvinist o Hindi. Baptist hindi naman sila ganun eh. Pentecostal. Kaya Bapticostal, ganun. Ang sabi nila, kapag nagsasalita ka ng wika, sa demonyo ka. Baptist ha? So Baptist yun ang mindset nila. Sa demonyo yan. Ang laki ba, Armenian. Ah, Armenian pero ano yun? Ang laki na yun. Kasi tayo dalawa lang naman tayo eh. Yung mga Armenian nagtuturo. tsaka Tuturo sa yung amin. mga nagtuturo na hindi tayo. Sige, dalawa lang ang pinagkakaroon natin. Okay? Armenian tsaka Armenian. Nagtuturo sa kanila yun. So yun ang tuturo, nasa kanila ang problema. Diba? Oo. Hindi rin sila masyadong nagpipray for the sick. Pero sa patok sa'yo, walang problema. Ang alin. Kung tuturo, baka sa kami ang Prayer for the sick. I don't know if it is a common practice sa Baptist among the Baptist group. Halimbawa, may cancer.
Ano ang prayer? Paano? Sige, ano? Sige. Pwede mong salita, ha? Pwede mong salita. Siyempre, ang gusto, healing. Gusto talaga ng mga may sakit, may healing. But do they really believe in prayers for the sick and they will get well? Yun ang tanong. If you are following this one, if you are following 1611, dapat totoo rin dito. Pero si Christ, magpagaling naman siya, hindi naman siya nag-pray. Sabi niya, sa'yo, Be healed. Be healed. Ganun lang eh. Anong prayer? Sabi niya, yung faith mo, galing sa'yo. Tsaka si Satan, pinaalis niya lang. Okay? So, makita niyo po, it's now a question of authority ng Scripture para sa bawat isa sa atin. Okay, what will we believe in and what will be disposed of? Yan ang problema ng mga bagong mga nag-aaral ngayon at nagbabasa. Meron silang gustong paniwalaan at meron silang ayaw ng paniwalaan. Biases. In which case, ito na ngayon. Sino ang otoridad? Ang author mo ng scripture o ikaw na nagbabasa? Pagka yung gano'n, yung gusto mo ng minor, yung nagbabat. Yung ngayon ang nangyayari. Yan, sa demonyo yan, yung ganyan. Okay. Pagka hindi iso sa kanila naman. Yes. Okay. And they never mind kung ang tinuturo nila ay talagang anti-biblical sa. Like for example, yung prosperity. Wala naman sa Bible yung gano'n. Okay, yung decree, nag-release. Yung nag-declaim, tinuturo nila yun. O kaya yung dominion. Okay, yan ang mga uso ngayon eh. Wala naman sa Bible noon. But Pero bakit nagpa-prosper sila? Ha? Bakit nagpa-prosper sila? O, talagang ang diablo, binibigyan din sila, pinagpapalain sila para malaman nila mali yung sinasabi ng pastor doon. Mali. Okay? So, ibig sabihin, siguro talagang hindi sila natuturuan o kaya hindi talaga sila nakapagbabasa ng tama. Kasi gusto paano mo yung nangyari. Siyempre talaga may tamang turo. Mga naghihirap o yung nagpa-prosper. Pinapakapin. Parang si El Lapis. Pagka ang church ay mahirap at ang church ay mahirap, hindi talagang church yan. Huwag kayo magbibigyan ng tithes. So yun ang malaking problema na naman. Ibig sabihin, may problema si Lapis. May problema din Lapis talaga. Oo. Malaki problema nun. Malaki problema niya, yung pagtiwala niya. Malaki ang malaki. Kapaklayo. Oo. Dati naman nag-up talaga yun, di ba, Saudi? Ang Sa Israel, Saudi sila. Saudi. Sa Saudi sila. Eh, sino ba? Teacher nila? Eh, di wala rin. Oo. Tapos nagdala sila rito. Hindi nakakarinig lang daw siya Ay, mga naka- salita. Maano lang si Lapis. Magaling lang magsalita. Oo, Maboka. Okay, maboka lang siya. Ang pwesto niya, sa Saudi pa rin patakot-tago ng araw na At saka ng mga unang panahon ni Ed Lapis, yung mga typical Filipino culture, doon niya ipinapasok culture. ang kanyang mga pagtuturo. Halimbawa, meron tayong mababasa dito, di ba? Yung magkakaibigan, ibinaba yung paralitiko Pinukas sa habang balon. nagtuturo si Kristo. So yun, di ba? Dapat kay Kristo lang ang focus eh. Kaya ang ginawa ni Ed Lapis, finocus niya sa bahay. Okay? Yung araw ang bahay ganyan. Okay, ang bubong ay, hindi, yung mud. Yung mud. Kaya madaling bakbakin. Alam niyo, mga Pilipino hindi ganun. Mataas ang bubong ng mga Pilipino. At saka maganda. Ayan, mayroong mga ganyan mga nakabukas dyan. Tapos nung araw, meron pa sa ilalim na bukas ang ganyan. Kaya ang flow ng hangin, yun, doon na siya umikot na umikot. Okay? Wala ka na naman sa Bible pagka gano'n. Tsaka may ano pa kayo, natin sa kanya, Diyos na mo, malupit. Wala nang Diyos. Wala yun, wala yung sinabi sa'yo.
Ang mga church, ayun talaga ang church. Wala yung sinabi. Wala si mama. Nahawaan ni Lapis yung Hindi man siya. Yung sulit drag. Solid rock. May problema si Lapis, may problema na. Nakabag sila kapag mag-preach. Oo. At saka hindi, yung kanyang music ministry nakabahan. Nakabag kapag mag-preach. Basta sa Manila. Nakaganon. Yung ano naman siya, ito ngayon, yung ano, isang evangelical church, nahawaan naman, kaya pag nag-preach, may lata. Nagnangangat, tapos ano naman. Pero yoko. Andiyan sa bahay. Malayo si Lapis para So, pero no, simple-simple lang yung ating mga pag-aaral ngayon, pero ang dami natutukan. Kaya malaki ang problem. Kaya malaki ang problem. Kaya nga siguro nandiyan tayong lahat. Tuloy mo kasi sila, hindi nag-absent po ngayon. Hindi. Hindi pa naman lang muna pumapasok. Wala pa ba? Sa So sinaya lang. Sa office Kaya wala pa. si okay. So, hindi basta-basta na ipaparinig sa atin ng Panginoon itong ganitong klase ng problema. Kasi siya, hindi mo naman si Lapis, hindi naman pala nag-aaral yun. Wala, hindi nag-aaral. Hindi mo na siya masisi. Although tapos sasabihin sa UP, cultural, ano niya, Filipino culture ang kanyang natapos. Ewan ko lang ngayon, nag-aaral ng theology Diyos. Hindi. Hindi nag-aaral. Ayaw niyo mag-aaral talaga. Apology pa lang yan. Afro. Si Eltabis, apology. Filipino, ang ano niya, maaaring gano'n, culture and mga Pilipino. Kala ko hospitality. Wala rin sa siguro. So, I hope na sa ating pag-aaral na ganito ay talagang panghawakan natin ang lahat. Kasi mahirap. Sa una lang. Anyway, ito lang naman ang yan. Sa una lang mahirap. Okay? Pero pagka oras na nakita mo, sinasabi, the truth will set you free. Okay? Madali mo nang makita lahat. Ganon. Sa Madrabak, sabi ko nga kanina, this is true, ha? Maski without notes, we can preach. Pag natutuhan natin yung scripture dito, okay, then, maski wala tayong notes, tama. Okay? Hindi lang tama, ha? Hindi lang tama, kundi talagang tama ang lalabas sa iyo. Pag nakita natin ito. Kaya inuna ko muna yung ST natin, at least dun sa portion ng biblical anthropology. Okay, para tama rin naman yung presentation natin pagdating sa pag-presenta mo tungkol sa tao. Okay? Now, nasabi ko na yata dito, sa atin din gagawin natin. Okay? Gagamit tayo ng ganda King James. Ibig sabihin pala, wala ka na para ang espiritu na lumagawa sa'yo. Ang espiritu, kagaya nga ng ating dapat makita, i-remind lang sa iyo kung ano yung nalaman mo. Maaring nakalimutan mo. O i-remind sa iyo pagkakailangan. Anong i-remind sa iyo kung wala ka namang input? Kung wala kang alam. Anong i-remind ng spirit? Dapat talaga mag-aaral. Bakit ang Panginoon? Mag-aaral ng Panginoon? Si Jesus Christ siya. O Diyos siya. Diyos siya. Diyos siya. Bata pa. Diyos siya. Iwanan siya. Pero makikita mo, tindi niya, di ba? Nakikipagtalastasan siya doon sa mga talagang pagkat mga marurunong. Patatanda sa kanya. Okay? Hindi natin pwedeng kasi Diyos siya, di ba? Ganon? No. Bata pa, natututo pa lang na magsalita. Ganon. Nasa temple na. Tinuturo na. Sila Yoko, sila Jazz. At tinuturo ron, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Yun ang tinuturo ng araw. Hindi ABC.
Hindi. Ngayon, ganun eh. Doon yung buong Bible. Yung Torah, kung tawagin. Okay? Kaya alam ng Panginoon. Yung sinasabi niya. Okay? And then, panahon ng Panginoon, meron na rin Hebrew to Greek. Ano yun? Anong version? Yung common ng araw na panahon na yun. Hebrew, Greek, ano pa yung isa? Aramaic. Yun ang alam ng Kristo. Kasi yun ang language yan ng panahon na yun. Oo. Hindi niya ginagamit ang Greek. Although it is an official language. Kasi ang Greek, ayan, ito na niya. Ang Greek is for official use only. Gagawa ka ng mga papeles, lahat. O Greek. Ganon. Nakikipag-usap ka, Aramaic. Aramaic. Parang common language. Yes, common. Official yun. Official Greek. Oo. Meron mga marurunong, mga Hebrew, pero iilan na lang ng mga panahon na yun. Iilan na lang. Historical na, more or less. Tapos, kapanahon na Panginoon, Kristo. Tandaan din natin ito. Okay? Puso-puso ang mga philosophers. Gawa ng Greek. Kaya gawa ng Greek. Okay? So, yung iba dito, mga philosophical. So, how will we did philosophy? Okay? How do you know philosophical yun? Okay? Eh, marami rin genre sa Bible. Mayroong poetry, mayroong history, okay? Mayroong philosophical na palitan. Kagaya halimbawa nung kay Nicodemus. Philosophical na approach ni Nicodemus. Kaya sa mga Panginoon. Okay? Mapasok pa ako sa Okay? So dapat alam na natin yung gano'n. Okay? Meron kasing ibang banat or ibang approach. Pagka-philosophical, pagka-poetry, pagka-song, pagka-historical. Iba-ibang approach. Ano na yung, kaya ang mga individual pa kaya ang nagkakapapat ng mga... O yan, mga kasabihan yan, di ba? Pero ano sa culture nila yun? Okay, hayaan mong ilibing muna. Ibig sabihin nun, teka muna, hindi ko muna. Okay, ay pagka namatay na at wala nang ika nga, magiging sagabal. Tsaka ako pupunta. Sa second mo na kanyang inheritance. Sa second Pwede. mo na kanyang Pero mga individual pa kaya ang kanyang kapapatay. Okay? So, yan po ang mga ano natin. Naku, okay naman tayo? Pwede na ba tayo? Pwede na kayo humawak ng King James? So, mag-King James tayo lahat. Bible to King James. Ikaw may Hindi. encryption. Ako meron ako king. Kasi gagawin po natin kay Tagalog, kay English, or whatsoever, kung saan kayo, Matthew, bawat paragraph. Akin naman kaya sir, King James talaga ang Hindi kasi yung walang titles yun. Ito kasi meron mga title to eh. meron ako sa bahay, King Kong. Ayan, may mga ganyan. Hindi, subukan mo. Ewan ko kung mapunta ka ng langit o wala. Magiging gorilla ka doon. Magiging gorilla. Ito, may mga title. So, I don't want na maan tayo dun sa mga title. Ay, yung title, wala yung King James na, walang title nun. Wala nga. So, kaya nga, ang approach natin sa atin kung gagawin na project, okay, walang title. Okay, wala rin divisions. Okay? Kayo ang gagawa. Kayo ang gagawa. Hahanapin yung brief way, hahanapin yung paragraph. Kahit yung New King James version, pwede yun. Walang May title yata yun. Wala. New King James, Meron parang ako maliit na dito. Oo, bahala ka. So, gagawin natin, kayo ang mag-search. Okay? Tapos, kayo ang maglalagay ng title. Kung hanggang saan. Ano? Okay. Okay? Kung hanggang saan. Yung passage. Oo. Okay? So, gagawin natin, kayo ang mag-search. Okay? Tapos, kayo ang maglalagay ng title. Kung hanggang saan. Okay? Kung hanggang saan. Okay? Kung hanggang saan. Okay? Kung hanggang saan.
Yung ano lang yun, yung context. Iisang context lang. Hindi na mapasok. Okay. Kaya doon mo maiintindihan ngayon, ang dali lang pala. Ibig sabihin sa isang chapter, pastor, parang pag sinabi sa divide, maaaring may 3, 4. Yes. Paliba-iba. Hindi na mapasok, sir. Kasi hindi naman ako ayaw, hindi naman ako magpapasok. Sabi hindi natin ang title. Gusto ko lang mag-aral. Kaya na rin naman titles. Okay. Hindi, dapat nandiyan ka rin. Dapat marunong ka rin. Ay, hindi. Wala na ba ako hindi niya magpasukan. Baka mamaya yung pare na nag-o-obtain sa'yo, maturuan mo. O ano. Pareho na kami. Isa pa, is equipping you, tayong lahat, pag-equip tayo, para sa ganon, pag tinignan mo ang Bible, alam mo agad ng exercise, alam mo agad kung paano religion. So, tingin mo lang. Okay? Ganon. Now, hindi mahirap. Alam mo kung bakit kaya natin ayan, isa ni Pastor Polo, yung systematic theology. It firmed your minds. Nilagyan kayo ng talagang tamang pundasyon. Yun ang isa sa mga purpose kung bakit inuuna ko ang theology. Para makita nyo ang talagang tama ng mga doctrines. Okay? Para pagtingin ninyo dito, mas madali yung makikita. Kasi may basic na. Kasi basic na yun. Okay? Yung mga yung mga grammar, mas madali na rin yun. Okay, madali na rin yung mga gano'n. Pagkagagawa ng mga, anong tawag yan? Ng mga sermons. Okay? Hindi yung plano lang ng kali, building ng ano mo. Dapat pati yung plano ng malikon. Pastor, kaya walang unawaan yung ang ginunod ni Pastor William. So, wala namang tao rin mo. Ano yung ulam-ulam mo dyan? Ano rin, kaya ka lang unawaan yung... Ang galit. Ano yung ulam? Yung ano, pag magtuturo na natin. Ulam-ulam, ano yung ulam-ulam mo dyan? Kasi, doon ko na unawaan pala yung ibigyan sabihin. Yung terminology ko, Pero parang sense of pinasabi na. Katulad si Pastor Leono, ako muna ang tao ba na ang Tagalupa doon ko lang kasalanan. Ano, no? Ang unang adan ang Tagalupa. Mula Si Adan. At ang pangalawang adan, yung Tagalangit. Ang tubo sa natin mga Oo. kasalanan. Pangalawa, unang adan. O, di ba? Sa Bible yun niya, sa Matthew rin yan, tsaka sa Corinthians. Okay, tama naman, tama. Okay. Kailan ito, beware, ha? Ang unang adan, si Adan. Okay? Ang pinanggalingan ng kasalanan. O, yun. Ang ikalawang adan, Walang kasalanan. hindi nagkasala O, kailanman. langit yan. Okay? Hindi kailanman nagkasala. So, baka mamaya, merong ang unang adan, nagkasala. Eh, di, ganun din yung ikalawang adan, nagkasala rin. Galing langit yung ano, sa 1 Corinthians yun, 15:47. So, At saka dapat Matthew 28 tayo. iingatan natin yung mga gano'n. Okay? Yung Ingatan. unang adan, At nakamaganda, para ma-explain mo na gusto. kaya mo siya ano, sa chapter 5 verse 12 to 21, yan, nakita mo yung detail. adan. Ang Roman. Tsaka yung unang iba. Sa'yo mo, nandun lahat ang detail. Ano pa kayo? Sa Verse- Romans, ay, Romans. verse 12 to 21. Romans chapter 5. Kaya na natin yan para hindi natin magtanong dahil nandiyan. O, kape muna, kape. Romans chapter 12 verse 21. Okay, balay mo. 20. 5, 12, 21. Roman. 5, 20. Ayos ka. Ayaw mong guess natin. Okay, balay mo. Kasi wala naman yung Bible. Balay mo. Yan na nga, di mo na kasi natin. Balay mo dyan. Dami o, dyan o, dalawa. Okay, balay mo. Kaya mo muna yung pagkainan yun. Balay mo. Romans 5:12. Therefore, just as Hindi, yung panalo, para maano. Oh, Gusto niya. Siya basa. Romans 5:12. Wala sa lamig ko, hindi ko na makita. 5, 12, 21. O, nagtatanong eh. Hindi, sige. Ano na yung Ang unang adan, ang dulot ng kasi nakita ko sa community lang eh. 5:47.
Tsaka Matthew 8:9. Nasa yung sagot, 5 verse of That brings Ano yun? right. Ano, basahin? King James to eh. Ah. Hindi. Basahin. Ito lang, basahin. Basahin ko. Kung para masagot tayo, ano? Nandiyan dyan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasasanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. Gayun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad Walang tip. na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandaan loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob na sa maraming tao sa pamagitan ng kagandang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan sapagkat hatong sa kaparusahan ang ibinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit, kaloob na nagpapawalang sala naman ang ibinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit, sa pamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, Pangalawang Adan. ang tao pinagpalan ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sala sa buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang pagpapawalang sala dahil sa pagsunod sa isang tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumarami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghari ang kagandang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun. Talagang Yung salitang lahat-lahat, parang ano ngayon? Ano nga inalis ng Diyos ng Diyos? Hindi lahat ng lahat. Sabi niya nagdulot ng kamatayan sa lahat at nagbigay ng kaligtasan sa lahat. Kasi lahat na kaligtas. So yan again, okay? Oh. A question of the words that are being used. Hindi lahat ng all ay all. Pero meron naman pagkakataon na all is all. Okay? So yung ginagamit na gano'n, lahat ay nagkasala, okay? Lahat ay namatay. How about naman kay Jesus Christ? Ang lahat Pinawalang sala ang lahat. So ano ang nun? Paano natin titignan? Paano magiging diagram natin? Yung pag-handle ng gano'n. Sige, ma'am. Sige. Sige. Yung sa kay Adan na first, literal na lahat ng tao. Yung second na Adan, si Jesus Christ, lahat ng mga pinili. Hindi kasi Pero lahat na kaligtas ay Jesus Christ. Lahat eh. lahat pinili Nabawalang sala lahat lahat ng eh. naniwala. Lahat ng naniwala. Hindi. Tama na. Sige, dinitin mo. Huwag ka matakot sa pastor na yan. Kasi ginawan ka lang. Hindi, yun yung Saan mo ang binasa yun? So lahat.
Okay? Pertaining yung unang lahat na nagkasala. Pertaining to everyone without exception. Lahat ng tao, talagang patay. Talagang lahat ng tao ay makasalanan. Maski baby pa. Okay? Kasi yun dyan, Christian naman, hindi mo kasi hindi mo sumama. Kasi huwag natin pasukan ng iba. Yan. Sa verse 18. Verse 18 yan. Kung sino mo sumama. Ano yan? Anong ano? Verse 18 ng 5:12. Not 5 Roma. Five. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat. Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tama ba itong statement nito? Tignan natin. Verse 12. 12b. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano? Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Okay? Kasama na. Dahil sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay? So lahat. Ito yung lahat. All. Without exception. Okay? Kaya gumawa o hindi pa gumagawa, lahat yun. Okay? Kaya nga, mga bata, okay? Kasama rin. Nasa sanlibutan ng kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, may kasalanan. Ay, ang kasalanan ay hindi tinuturing na kasalanan. Tatandaan natin, may kasalanan pa rin naman. Kaya lang, since wala naman talagang batas, okay, hindi pa ina-exercise ni God yung sinasabing judgment. Although meron na, nagpapatayan, o may namamatay, may nagkakasakit, o yung mga ganun. Natural yun na resulta ng kasalanan. Yun yung bunga ng pagkakasala no? Tapos ano, Pastor, ang ano? Sa 18. Okay, 18. Basahin ko sa English, mas maganda eh. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation of all people, so also one righteous act resulted in the justification and life for all people. For all people. Okay? So, Na-condemn all people, yung first Adam, na kung paano ang pagsuway ng naging isang tao, natuwid. kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kapusahan sa lahat. So, yun lang dito again, all. Ay lahat, ha? Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagpapawalang sawa, sala, at buhay sa lahat. O yung lahat dito, it was pertaining third person ito, Christians lang. Pinili. Yung mga hinirang. Okay? Kaya lang ginamit ni Paul dito is third person. Pwede niyang gamitin ako, tayo, or what. Pero third person niya. Okay? Buhay sa lahat. Parang hindi siya kasama. Sa Tagalog, sa English, ganun din eh. Kasi sa English, parang hindi siya ano. Kasi na third person, pero it's pertaining to all the elect. Okay? So lahat, ang word na nakikita natin, pero iba-iba ang meaning, iba-iba ang kahulugan. Okay? Kaya now, gusto ko ipasok ngayon sa atin, okay? Ang ginagamit ng maraming pastor, pagkagagawa ng mga ikang na sermon, ano mo kung ano? Lalo na yung mga hindi nag-aral talaga. Ano lang? Yung nasa huli, concordance lang. Pare-parehong word. Kukunin. Okay? Gawa nila sermon. Tapos gagawa ng sermon doon. Okay? Alliteration. Nakitibro ako din yung pare-parehas lang natin. So, pare-parehong word. Concordance. Oo, yun. Oh. Pare-parehong word does not mean na pare-parehong context. Okay? So, ang hirap na subukan, gagawa ka ng sermon just using yun. Concordance. Pero I was guilty. Nung una, ganun ako. Lahat naman akad naman sa ganun.
Ah, Lahat naman tumaan sa ganun. lahat ay dumaan sa gano'n at hanggang ngayon yung iba'y gano'n pa rin. Gano'n pa rin yung iba. Okay? They have to study, they have to learn yung ika nga hermeneutics talaga para mawala dun sa gano'ng klase ng practice. Okay? Yung Corpus kasi shortcut yun. Ah, Shortcut. trabahong tamad. Trabahong tamad. Pare-parehong word to. Palusutan lang eh. Pag tinanggap ng church, hallelujah! Yan na sinasabi ni Bishop na bola-bola. Oh, yun, oo. Tinatanggap. Okay? At mas malamang, now remember this, the Word of God is sharp. Di ba? Sharp. Like two-edged sword. Kaya dapat, ang natural na feeling natin kapag halimbawa may nag-preach dito, hindi ka na-entertain. Natuturoan ka. Ikaw nga nare-review ka. Okay? Yun ang salita ng Panginoon eh. Kaya yung pagdating ni John Wayne, Tayo ay makasalanan, di ba? Tayo gumagawa. So dapat ang word talaga, it will hurt. It will affect us. Pero never na ito ay patulugin ka, aamu-amuin ka, never ganoon. Water daw yung... Okay? Ay, nawawater down kasi hindi nga nakaya-aral. Hindi na Bakit mas maganda kung ang sinabi ni Pablo dahil sa gawa ng isang matuloy na makalawa yung kanan ay naligtas ang marami. Mas maganda yun, hindi lahat. Diba? Many are saved. mas may gaganda pa sa sulat ng Diyos. Sa Theonostos. Hindi kasi kagaya. The word that we have only is, maski wala na yung original, Theonostos pa rin to. Diba? Yung iba, katulad nung napansin nyo, sinabi sana ni Pablo, gano'n, okay? Nire-write na. Nire-write. Ay, Ano-replace. kumbaga ano eh, oo, tao eh, sa tao galing eh, ang word. No, it's from the Spirit. Kaya always masakit. Pero makita mo si Pablo, pinakasiya din sa mga Espiritu na susunod sa mga ganyan drama, diba? Lahat ng sumulat mo dito ay pinasihan ng Panginoon. Expired. Pero si Pablo, mayroong background yun ng ano daw yung pag-aaral. Oo, Pero pero kasi yun, before na maging Kristiyano. Although na sinabi niyang it's a garbage, ang laro na niya ng pero still, ano pa rin. yung kay Pablo na, hindi ba nauna nga siya sa pagiging kay kay Gamaliel pa. Kay Gamaliel. So napakagaling na tuturo. Pagsakuan. Okay. So absorb siya. Okay? Kasi, hindi naman siya Christian pa. Wala pang Holy Spirit sa kanya. Kaya absorb niya. Yeah. At mataas to siya. Kanya rango sa mataas siya. Okay. Kaya lang nung pumasok ang banal na Espiritu Santo, doon niya nakita lahat pala ng kanyang input, basura lahat. Lahat pala ng input niya, baliwala. Okay? So, ayun. Okay. Nag-aral ulit. And this time, ay talagang ang Panginoon ang siyang natuturo sa kanya. Mukhang paldo ah. Ha? Wala na naman buhay. Uli nga ako sa ano, wala ako hanap ako ng mensahe. Sama? Uwi na rin ako ng mensahe na mga sabaw. Okay. Hindi kasi yung bahay namin, yung Interview. Saan sama? ano, ang namin, Hindi nga sila tayo. yung isla nila ni Kapulacan, tumabo kami ang namin. Kay Kapulacan Bundon, Oh. Manikaning tumabaw.
Wala. Sa katabang mo, Islam. Nandun pa yung tinitingnan ko na ako sa matay. Kasi magkaitan. Para mag-predict. Ang mundo niyo, walang barangay yun. Oh. Yung manigalan, di ba barangay? Yung tumawag ko na barangay. Ano Islam? Oo, Islam. Ano ba magandang hanap buhay doon? Wala, tagaw na. Yung mundo, may minalang dito. Kapel. Yung mundo. Mamalaki. Malaki yun, kasi doon na si Pajela. Doon na yung pakan ka mula po. Iwan yung iwan. Okay. Nagkape na ba? Nagkape na? O, may tao to. Gabi na. Dok, may happy na. Wala na. Eh, kaya pa lang po yung isang teaching na yan, kaya wala na mong parang General development. Ginawa ng preaching, kagaya ng ginagawa ninyo ngayon, iba naman na sila kayo ngayon, dito, gumagawa ng manuscript ninyo. Kung ano yung i-preach, actual, lahat-lahat. Susulat nyo, ganun ba? basta makita mo. So, okay lang yun sa una. Pagkasiyan ka ng Diyos, si Tanji, di naman natin, at pagkasiyan ka ng Diyos. Basta maniwala ka lang sa salita ng Panginoon, huwag sa mga tao, maano ka, mag-fulfill ka. Kung alam si Tanchi, mag-fulfill ka. Okay? So, malaki ang challenge sa bawat isa sa atin. Okay? Lalo pang naging mahirap nung merong alliterations. Point 1, A. Point 2, B, ang salita. Point 3, C. O kaya, puro A. O kaya, puro may ING sa uli. Ganun sa atin. Lalo mas mahirap yun. Ha? Yung mga alliteration. Kasi kung bakit, alam mo kung bakit? Medyo sugar narinig mo na. Sugar coat mo na. Sugar coat mo na yung words mo. Kumbaga parang pinipersa mo na lang. Yung pag-preach kailangan malaman mo na yung mga context mo, malaman mo yung topic. Yung topic mo talaga. Oo. Makuha mo. Yung nangyari, practical na. Kailangan niya bigay yung context na yun. Pagpapabili ng manok. Context talaga dapat. Sabihin mo yung class, yung ingredients. Sigahan mo yung manok. Bakit nasulat kung sino sumulat kung kayo kung anong text. Kasi narinig ako na, mention. Matthew chapter 8, verse 5 to 10. Sabi niya, player ka mo. Ay, nung hindi na, lupit pala yun. Matthew. Matthew 8, 5 to 10. Yun. Ano yun? Bakit sa sulat? Hindi mo lang. Sino sumulat, sino sinulatan? Ano ang palalagayan ng sumulat? Ano ang palalagayan ng sinusulatan? Di ba nga ganon? So, mas maganda na makita natin. Hindi ba mas ano? Sinabi ko na hindi natuloy. Hindi naligtas sa lab. Hindi nagsayo yun. Hindi talaga, at wala talaga naliligtas ng love of God. Dahil ang pagkaligtasan is yung kanyang grace and mercy. Pag mali ka daw ang principle, di ba kasalanan yan? Niligtas ka dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi, yung lamang niya pala kasi kanya ito kasi naman sa ang tema niya, yung masaya, kaya nung missionary kasi ito, pinipala yung Ito mo. See? O ito mismo nakikita mo. Sa Matthew 8, 5 to 10, tapos 5 to 8, yung babae na inaanihan ng bubok na sabi niya makabakan mo lang. Kaya nga eh, sabi niya player lang yun. Hindi ba kasalanan yun? Kasalanan yun. Kaya sabi ko, Ito ha, road. hindi naman yung pamagay may player, sabi ko pitch ko eh. Kung mali ang iyong pinag-release, kasalanan yun. Kasi kuya, dapat kamatis. Eh, ano bang kasalanan? Kamartiya? Anong kamartiya? Di ba missing naman? Ano yun, tapos kaya sila rin sa amin, kasi siya na mali na rin kami. Mali ka talaga.
Pero yung Pagkakamali ka na. macho, 5 to 10 yun. Tapos yung Marcos 528. Oh, stay ka lang doon sa faith. Yun nga, pwede niya eh. Parehas. Mali talaga po. Kahit sa tumama. Alam mo, ikaw, Wala na rin At yung teka lang, dapat yun ha. Nagpipilis ka tapos mali. Hindi mo alam mali. Pero kung doon na ako, sabi ko, teka, nalakas ako. Huwag yun lang tagal na nalakas ako kasi mali. mali na, ikaw mali. Pero hindi mali. Ano sabi ng Panginoon? Di ba meron siya sinasabi? Panahigil yung kanya eh. Kung ang isang buhay ay nagkamali, kung ang isang buhay ay nagkasala, kung sino ang mayroong dahilan kung bakit nagkasala, guilty rin siya. Eh, transfer ako sa gagawin ko. Sabi ko, transfer ako sa gagawin ko. Kasi mali yung prinsip. Sabi ko, mali yung prinsip. Walang transferring of sin, meron ba? Pero, Wala. Sin transferring, ano? Spirit to Spirit transferring. Oo. Okay. So, okay. sabi ko, ang verse ko, sabi ko, babae, ito na yung nangihan, dito pa rin. Sabi ko, Pero you can correct naman. Ano? hindi. Tapos kung pinusya, sabi ko, paano ka sa lahat? Kaya na rin mo. Lumabas ako. Ah, nag-preach. Lumabas ako, pero nung lumabas siya, kinausap ko siya. Strong lang gano'n. Kasi nakakita Yung palang mali na yun, yung babae. Yung palang mali na yun. Hindi na babae na eh. Wala na yung ganun. Mali na ito, mali. Nag-preach babae. Babae pa. Yung palang mali na. Walang mali Mali na na. nga eh. Kaya lumabas ako eh. Tapos, Maamin niya kasi yun. hindi namin eh. Ayun, tayo eh. Bilis tayo eh. Alam mo ba sabi niya pa sa akin? Kasi Ako, hindi ko ginagamit ng pag-bilis ka. Pero ang alam Biblical tayo. Biblical. sabi ko sa akin kasi ano mo ba? Sa panahon ngayon, ang Diyos pinapayagan na ng gabi. Ako walang malas na gano'n. Pag ginawa ng Diyos ang isang patas, walang patas na Kuya, ano gano'n. yun? Kuya, Ako lang ano, kaya mo ano ito lang? Hindi kaya sa pag-aaral ko yung all, no? All. Yung Yung all, if it's relative to salvation, it is Ay, all. exclusive. Oo. Pag all ang pag ginagamit relative to salvation is very exclusive. All inclusive Pag din yun. kasalanan, inclusive talaga. Hindi, all-inclusive din sa elect. Oo, Meron talagang, ano, elect lang talaga. All the elect. Elect, wala na problema sa elect. Oo. Basta all inclusive siya. Yes. Okay? Alay, nawa ka na, nanlulo. Kulit niya. Yung Magdapat na. Ayusin mo. Yung isa kasi wala na dito. Hindi ka nakakawin. Ayusin mo. Ayusin mo na. Nalala ko yung bitsi, Matthew 8, 5 to 10, tapos Marcos 5 to 8. Saan ba umatin? Yung inaanihan na babae ng dugo. Sabi ko, ito. Isa ka ba umatin? Isa ka ba umatin yan? Ganda na, nakaspato eh. O ba't dito sa tabi na doon? Ayaw ko lang sa kita. Ay, ba? kakabali tayo. Kuya, nobody is perfect. No one is perfect. Wala ko po ang sabi. Ay, naka. Kaya lang nasa kita, bigyan lang ng Sabi ko nga sa'yo, may pasok na ako sa ano ka sa business. Kasi sabi ko sa'yo, ako mismo yun, sa may bagong paryo, pagbaba niya, kasi sa bagong paryo, sa may bagong place. Baka nagugutom. Nagbabattle pa ba yan? Nagbabattle na yan? Matulog pa matataw. Ayaw? Ano yun? Ay, kinakain yan. Solid na rin. Feeling. Kapulit na nga eh. Okay. So, siguro iisa lang tayo ng kaisipan kasi na ang ating objective ngayon at ang ating challenge is to really look for
Okay, identify talaga natin yung talagang original intended meaning ng author. Okay? Original intended meaning. Now, hindi ako pumapayag na maraming meaning ang isang statement. Ang isang statement, talagang ginawa yun, okay, na formulate yung mga words na ginamit para lang ma-push niya kung ano yung talagang meaning niya na gusto na maintindihan natin. O natin, isa lang dapat. Kaya niya ginagamit yung mga words na ginamit niya ay talagang parang sa ganun maging maayos yung idea pag ito ay dumating na sa atin. Ibig sabihin kung ano yung idea ng writer, yun din ang darating dun sa mga hearer or readers. Dapat ganun po ang atin po objective. Okay? Pananaw. Yes. Question, Pastor. At hindi lang pananaw. Sige. Sabi niyo may writer, kung ano yung sinusulat ng writer, no? Paano yung may Bible na nilagyan ng ibang sulat? Katulad na Ellen G. White, nila Joseph Smith. Di ba, kasalanan mo? May mga alam sa Bible. Siguro sinasabi mo yung mga comments nila. Marami Bible na gano'n, maraming comments. Okay, pero mali. Sila Ellen G. White, Joseph Now, Smith. for that matter, maski anong study Bible pa yan, okay? Maski anong study Bible pa yan, it will contain mistakes, it will contain yung mga hindi magaganda na mga ikala position. Maraming comment pa. Tao lang galing yun eh. Oo, sila Ellen G. White at Joseph Smith. Okay? Maski sabihin mo na yung Thompson Bible. Thompson Chain. Ano? Thompson Chain. Oo, yung Thompson. Kaya, basta study Bible, tao na kasi gumagawa niyan eh. Okay? For sure, merong mga kamalingan yan. Meron sa playan. Hindi po yung translation eh. Okay? Yun po mga mismong comment nila. Di ba merong mga Bibles na merong comment sa gilid? Mga komentary. Meron po kayo gano'n? Wala. O nasa gitna, wala yan. So yung po mga comment na nandito sa gilid o kaya nasa gitna, gawa lang ng tao yun. At saka yung payag-yagdag mismo sa Bible, nakikita po siya. Yung binasa po natin kanina, wala naman talaga sa original yun. Nakikita sa Bible. Okay? Inilagay lang. So, ang talagang objective is look for the words that God said. Yun lang. Okay? Now, ano sabi mo, hindi, meron tayong prinsipyo, meron tayong prinsipyo, okay, hindi lang basta-basta. Okay? Meron tayong batas sa pag-interpret ng scriptures. So, dapat ay alam natin. Meron tayong laws, okay, na sinusunod whenever we interpret the scripture. Meron tayong mga principles na dapat na ginagamit, okay, pagka tayo po ay mag-interpret. Ang Bible ay precept by precept. Okay? Piniresenta ng Holy Spirit sa akin. Precept by precept. Okay? Kung titingnan mo, hindi siya dire-diretso ang flow. Okay? Para bagang may naisip dito, then bigla dito, iba na naman ang naisip. Meron ganon. Okay? I believe hindi pa masyadong nakikita ng maraming tao yung talagang sequence, ng tamang sequence ng mga ganon. Okay? Ang nakikita pa lang natin ngayon is yung mga iba't ibang pericope. Pag sinabi mong pericope, isang istorya. Isang istorya. Okay? Minsan naman, lumalabas ito minsan sa isang paragraph. Yung pericope na gano'n. Minsan yung buong chapter. Okay? Nag-ano sa isang item or isang subject. Okay? Minsan naman, halo-halo. May halo-halo. Okay? Pero tignan mo, maigi kung ano ang context. Doon mo makikita siguro sa context. Okay? Katulad doon sinasabi mo na panalangin ng babaeng inaalihan ng dugo.
Ano ba ang naunang istorya? Hindi ba may tumawag long distance? Punta ka sa amin. Okay? Yung general. Okay? Dahil yung kanyang kasama sa bahay, hindi ayos. Pupunta na eh. O biglang yung babae. Panggulo. Kung titignan natin, di ba? Pagkaya nung bumalik naman, tuloy-tuloy sila. Kung titignan mo, dalawang pelikopay, dalawang istorya. Pero pag tinignan mo yung context, Parehong healing. iisa lang. Parehong Healing lang. Okay? Isang healing lang. Again, ayan, faith healing. Gagamit tayo minsan ng mga words or ginagamit natin ng mga words. Iba ang dating sa mga nakakarinig, katulad ng faith healing. Pagka may faith healing, andyan yung mga barang, andyan yung mga nakulang, yung mga ganon. Sa Filipino context, di ba? Ano ba sinasabing faith healing mo ito? Kung consider mo natin faith healing to, yung babae. Okay? So, again, paano tayo sa grammar? Define mo yung faith. Define natin ang bigay. Alam natin, ipaliwanag Sa natin babae, ang bigay. yung fake mismo. Personal yun. Ay, paliwanag yung page na yun. Paliwanag. Saka i-edit na yun. Ano sabi mo, Paz? Yung faith ng babae mismo. Personal. Tatanungin kita, saan ang galing yung faith? Bakit may faith yun? Hindi. Oh, yun. Okay, so hindi sa babae. Binigay ng God yung faith para for her to be healed. Kasi pag sinabi mo, kasi yung faith ng babae, ang tingin natin raw, ano, na yung babae meron siyang nagpo-produce na faith within herself. Diba? And all along, ang alam natin, sabi ng Bible, faith is given. Binibigay lang. Pero mas mabigat yung... Tama ba? Pastor, mas mabigat siguro yung page ng yung kapitan na sabi niya may sakit ang aking nila. Pupunta ako dyan. Kahit di kayo pumunta, sabihin niya gagaling siya. Mas mabigat yung page doon. So, ayan ang kita mo. Mas mabigat yung faith ng topic na yun. Kasi sabihin niya lang gagaling siya. Ang pinoproblema ko is this. Yung faith, yung sabihin pala sa sinasabi mo, pwede mag-produce ng tao ng sarili niyang faith. Di ba? Diyos na po. Diyos ang nabigay nun. Diyos ang nabigay nun. Mas mabigat daw yung faith ng taong yun. Kaya ba Okay? Pagka theologian ka, titignan mo. Kasi sabihin niyo lang, kahit di kayo pumunta ng bahay ko, kasi sabihin niyo lang, gagaling na lang ako. Pagka ikaw ay nag-aaral, tatanungin mo, saan galing yung faith na yun? Diba? So siguro dapat ituro mo binigyan ng Panginoon yung taong ito ng ganitong klase ng faith. Ay, gano'n. Because faith is a gift from God. Faith is a Ang gift. problema kasi, Pastor, ganito. Hindi nila i-consider yung general na book o literary context ng book. Dapat sana, kung historical yan, dapat theological ang approach natin. Pero kung hindi ka tamang sabi ko, kung hindi ka theologian talaga, ang sasabihin mo, faith ng tao yun. Pero hindi ka theologian, sa theological context naman. At yun ang darating sa mga tao. Yung May faith pala ang tao. ganun. Kaya minsan, hindi mo effect ng gano'n. Hindi mo effect ng gano'n. Nagpipray ka, ang tagal na, hindi pa nakukuha. Ang hina ng faith ko Yun, ganun magiging ganun. Baka naman O di ka, kawawa na naman ng Panginoon. page naman. Ano sa naman ang titirahin niya? Bakit sasabihin nila, hindi sila theologian? Yan, okay. Dapat siguro dapat mag-biblical talaga. Kasi tinuturo sa Bible ang linaw Faith is a gift. Di ba? So, tama ikaw kanina, faith talaga yun. Okay? Maaaring pwede mo sabihin, may iba-ibang degree ng faith. May ibang degree. Kasi yung nandun kanina, ibang degree, yung pinakita ng Kung meron kayong kahit na kainit na buting ng mustasa, sabi niya. O yan, okay. O May yan, pasok degree, mo yun, may parang degree. straight.
buto lang ng buspasa. Pwedeng iguho yung dahil tutubo ng malaki. Ang pananampalataya. So, dapat ang tao tinuturuan na po natin kung paano na maging malinaw at maayos, okay, mapuno ng talagang standard ng Panginoon ang isip ng mga tao. At yung dahan-dahan ipasok. Para maunawaan mo. Para maunawaan nila, malaman mo. Hindi, pero mag-start ka. Start ka lang, mag-start. Ituro. Okay? Siyempre, meron Na ang pwede, kasi sa Panginoon, hindi yung mga tao. Nasa Bible naman. Diba? Kung hindi ka theologian, talaga mayroon. Hindi mo matanggap na Sa una lang siguro. Sa una. Brother Ed, ayan yung dalawang nandiyan. Okay? Nung una parang nagugulat ka, di ba? Nung sinasabi natin na mag-worker na sila. Okay? Gusto mo turo ni Joan. Okay? O nagugulat ka. Bakit nung una siguro hindi. Pero nung binigyan ng pananampalataya, malakas na ilo. Malakas na ilo. Yun yung faith. Yun yung exercise of faith. Okay? Eh kung hindi nabigyan, at hindi nga ng pinangahawakan itong dalawang ito eh. Okay? Nakikipag-atlit na yan sa mga worker nila. Eh, binabanggit ko pala Sila pangsiga, panggatong. Tapos lahat ng baby, automatic, pagka namatay, bata pa, puntang impyerno. Ba't hindi yung faith na gano'n? Hindi basta-basta yun. So, who gave that? Di ba? Yung binabanggit ko pala sa'yo kanina, na ano yung prayer, faith pala yun, di ba? Faith. O faith, yung pananampalataya. Faith. O sa amin, binibigyan niya ng faith. Kasi prayer na ano niya eh. Ang ginawa niya, tapin eh. O faith naman ang binibigay sa akin. So, again, Kaya ano naman sa malong. ang ating objective? Looking for the original intended meaning. Dahil isa lang ang meaning. Okay? Now, isa ang meaning, di ba? Kaya lang, pagdating sa practice or pagdating sa application, dun dumadami. Okay? Dun dumadami. Magbuhat dun sa isang ikang precept. Di ba? O faith. Na ganyan, nakita mo gano'n. Dun dadami. Dun ka nalalapad ng gusto ang mga preachings niya. Ang preachings natin. Okay? Pero isang meaning lang dapat, ha? Nagkakaisa tayo. Ito ang maganda sa atin, sa, anong tawag ito? I don't want to use this, pero wala choice eh. Mga Calvinistic. Maski hindi tayo nagkakausap-usap. Okay? Marami kasi mga Calvinistic yan kahit paano. Pagka nagkatanungan, iisasagutin. Iisasagot. Okay? So, bakit nagkaganon? Iisa ng pananampalataya. Iisang Diyos ang nagbibigay sa atin ng faith. Iisa ang nalalaman natin. Eh, paano iisa ang source? Holy Spirit. Kaya maski hindi tayo nagkakakilangan lang, iisa lang ang ating magiging gano'n. Kaya yung mga sumulat ng mga ito, hindi sila magkakilala. Yeah, oo. Hindi sila Dire mo, 1,600 sa ibang lugar, years. pero nagkakaisa sila. May farmer, may hari, may doktor, may kung ano pa man, merong baliwala lang. Pero hindi nagkakaikanan ano to, nagko-harmony na. Okay? Yung isang beses, yung isang kaibigan natin na sinasabi ni Pastor Jeff na reform, namatay ang asawa eh. Okay, namatay ang asawa. Tapos pinuntahan namin ni Pastor Jeff. Pagdating doon, hindi mo siya pakikitaan na yung malungkot. Yung morning, yung talagang down na down siya. Pati yung anak niya na binata pa rin, medyo ano pa rin, yung 14-15. Hindi siya down nung nangyari. Okay? Iisa ang alam natin. Talagang may mangyayari, kailangan talagang maganap kung ano ang kalooban ng Panginoon.
ang kamatayan ay regular lang yan. Dapat natin tignan na gano'n. Okay? Hindi ka pa yung iba. Yung hindi masyadong alam yun. Wala, bibigay yun. Baka murahin pa nila ni Diyos. Wala. Diba? Kasi sabihin mo pa, Diyos mo yan. kung ano Diyos ninyo, ikaw niya yung mahal ko. Yung gano'n. Diba? But if you know the Word of God, at ikaw ay founded dun sa talagang ika nga tama, masarap magdala ng buhay. Okay? Mag-aang dalhin. Okay? Ito mo yun sa dulo. Ang tindi pa nung... Litrato lang ang nakita ko, pero kumbaga parang nakakaintindi. Diba? Pero nakakatawa pa, nakapagbibiro pa eh. Nakapag-girlfriend pa yan. Kumbaga hindi madaling nawala yung bitterness, yung angst, yung bigat. Well, because the Word of God, yun ang talagang ano doon. Yun ang talagang dahilan kung bakit gano'n. Okay? So, yun ang magiging natin. The Word of God, yes, masakit. Okay? Two-edged sword. It will rebuke us. Okay? It will correct us. And then, ito na doon, it will comfort us naman. Always ganun ang Word of God. Okay? It will comfort. It will lead us. Bibigyan tayo ng kalinawan sa lahat. At yun, malipid tayo. Yung mga dati natin hindi alam, yung mga dati natin na parang pinupuntahan, niluluban, wala lahat. Because the truth has set us free. Okay, dapat ganun natin. Kaya maging objective natin whenever we study the Scriptures. Pastor, Yes, ma'am. yung faith daw, humihina. Yung faith humihina. Binigyan ka ng faith, humihina pa. Ganito, let me answer it this way. Hanggang hindi mo ginagamit, parang nawawala. Pero hindi yun nawawala. Hindi yun nawawala. Pero The gift of God is always available. The gift of God ay hindi, merong word na ginamit. Irrevocable. So, andyan yan. Kaya lang, Kailangan hindi lang natin na-appropriate for our own use. Parang, Okay? parang yung the fruit of the Holy Spirit. Yung fruit of the Holy Spirit. Yes. So, talaga. Okay? Okay. Gamitin natin ang gamitin. Okay? Meron ba tayong pinag-pray sa ano? Wala pa, no? Hindi pa masyado, ano? Yung... hindi. Sino ba yung babae? Na, ano? Si Jack. Si? Jack. Hindi, yung sa inyo sa, ano? Yung tatay niya. Medyo parang maayos. Si Jack. For so long a time, huminto ako nag-pray for the sick. Tatay ni Jack. Okay. Dati ang prayers ko for the sick, o maski ano pa man, hindi ako nagyayabang, siguro maabot ako ng 95% efficacy. Yung talagang effective, talaga nagaganap, nangyayari. Okay. Tapos, huminto ako na huminto. Lalo na yung mga may sakit. Kasi nararamdaman ko, parang inaangking ko na yung power. Parang iniisip ko, ako na yung makapangyarihan. Nawawala ang Panginoon. Ganon. So ako mismo, huminto. Okay? I-check ko yung aking kumbaga pride. Ganon. Okay? So for so long a time, talagang wala. But then, kailan lang, last year, nag-pray ako sa doon, sa Pampanga, sa atin, sa church. Okay? Hindi yun sa amin. Yung isang mag-asawa doon, hindi nagkakaanak ilang taon na. Tapos mababa ang cell count, mababa ang sperm count, at saka yung egg count.
Talagang mahihirapan sila. Pinag-pray ko, isang beses lang. Nabuntis yung babae. Okay? Tapos may pinag-pray ako na ilang beses na rin doon sa may cancer. Okay, may cancer. Tatlo na yata. Tatlo yung pinag-pray ko. Talagang pumuputok na yun dito. Kalat na. Pinag-pray ko ulit. Ganon. Gumaling. Okay? Marami akong pinag-pray dito recent na naging maayos. Kung magugulat, pinag-pray ko rin. Yung Hamas at saka yung Hezbollah na mapatay, pati yung mga Iranian, yung mga leaders, yung mga generals, yung mga nag-lead. Answered prayer ako. Hindi ba yung gano'n? Ano lang ka parang mamatay na. Sabi ko, Lord, kung ito hindi mo naman talaga ikana tinawag at hindi mo tatawagin, mabuti pa tanggalin mo na sa aklat ng buhay. Yung aklat ng nabubuhay, may gano'n si David meron gano'n. The Book of Living. Dalibig. Tanggalin mo na po. Kung pwede, pakitaan mo kami ng mga ikamanghamang bagay. Ganon. Akalain ng mga general ng Iran, pumunta sa isang lugar, doon lang sa time na yun. Hindi nila ginagawa. Okay? Tapos, pinaputukan ng Israel. May 30 na mga general. Napatay. Lalakas ang panalangin mo. O yan, malakas ang panalangin ko or what. Okay? Pero hindi. It just shows that yung faith natin, it's still there. It's still there. Okay? Gamitin lang natin. Ano ba pinag-pray niya? Ito ba mga pinag-pray nito? Tahimik lang eh. Pagka-prayer na, ayaw na. Tumatakbo na eh. Okay? Ano yung pananalo nila? Kasi iba mahaba. Iba dahil Hindi mo nakuha pag ito sa mahaba. siya mo lang yung Yung talagang tama lang sa puso mo. Yun lang. kasi iba mahaba. Marami. Ngayon. May pinag-pray akong isa. Ewan ko na i-share nito sa inyo. Sa forum. Ganon. Talagang nahihirapan yung family. Economically speaking sila. Okay. Tapos nung nagbibigay naman. Okay naman silang nagbibigay mga 200, 300, gano'n. Tapos pinag-pray ko na gumanda ang kanilang buhay. Okay. Mataki mo, about a month before today, nagbigay 130,000 kahit and offering. Tapos, sumunod na linggo, nagbigay ng 80,000. Sabi niya, Pastor, meron po akong darating. Bumanda buhay. Not for me, not for me. Okay? Natutuwa lang ako dahil pinagpapalak sila ng Panginoon. Okay? Yun sa kanila. Pati yung office nila, yung kanilang Okay? Mas maganda ngayon ang lagay nila. Kaysa doon sa dati. Naku, paano kaya ngayon yun? Ang taas ng lahat. Binigay ni God. Hindi, So, I just use it. kaninong yung nag-rate pa, yung nag-rate o yung pinag-rate. Okay. Ako ang nagpe-pray. So, I'm using my faith na binigay sa akin. Ganon. It doesn't matter, maski itong tao ko, walang faith. It doesn't matter eh. Kung ikaw ang nagpe-pray, kasi sino ba ang magkakaroon ng faith kung hindi naman sa Christian? Kung wala siyang Holy Spirit, sino ang mayroong faith? Ikaw na may pananampalataya. Ikaw ang mayroong Espiritu. Sa iyo ang faith. Pwede kang pakitaan ng Panginoon ng kamanghamanghang bagay. Okay? Dahil ikaw ang binigyan ng faith. Precisely yun ang purpose ng faith. Okay? Gising, Pastor. Kaya nga,
minsan ipatawag mo ng isang pastor pag makita mo may pananampalataya Pastor, panalangin mo ito. Dahil alam nila, may faith kayo. Ikaw, hindi kaya nga sinasabi ko, meron ka. Ayan. Okay? Meron, ngayon, sa ating lahat ngayon dito, meron tayo lahat. Why? We can say that we are the sons and daughters of God, di ba? We can say that we have the Spirit. We can say that. We can say that we are born again. Di ba? So you can also say that you have faith. Okay? You can also say that. So meron Kaya din. ng misis ko, kung minsan, akala ko may pananampalataya siya. Kung minsan, ako pa rin tatawagin niya, bakit tatawagin pa ako kung may faith siya? Panalangin mo nga ito, sabi niya. Siguro ikaw ang nakikitaan talaga niya. Okay? Tinan mo na lang yun, no? Bago mawala si, at tanong ko, ikaw ba talaga ay saved? Ikaw ba ilang beses? Parang si Pedro eh. 3 beses niya tinanong. Lahat positive. Meron. Pero bakit ganun siya ng ganun tatlo? Alagaan mo ako mga ito, mapakanin mo. Bakit ganun po yun? Eh, iba na yung sigurado. Sigurista Panginoon. Ibig niya yung ito eh. Oo, 3 beses yun para tumimok. Okay? Yung sa puso ni Pedro, kasi tatlong beses niyang sinagkaroon. Kasi 3 business siya yung kinela. 3 business siya doon na. Hindi siya ganun yun. Diba? Hindi siya tatlo. Okay. Ilang beses yun kung pinagkakaila. Kulang. Talagang buhay. Meron na rin. Okay. Yun lang kung umakan niya yung tenga ni Marcos. Ba't kinuwakan? Dahil niya pinawin. Wala siyang ano. Okay, kapag doon sinabi niya kanina, ginanan lang. Yung isang Muslim. Okay. Gusto na iba-iba eh. Iba-iba na kasi. Okay. So, exercise. Let's exercise our faith. Kasi naman doon, kakanin mo aking mga tropa, alagaan mo aking mga tropa, yung gusto na sabi ng mga tropa. Kaya ko. Pinag-pray mo ba siya, no? Vin, pinag-pray niya. Meron siyang malaking poster. No? Video. Pray ko naman, silang dalawa. O, yun. Nakikita mo later. Makikita mo merong answers dun sa mga ganun mga prayer. Okay? Well, anyway, maganda. Okay? Parang ang nakikita ko ngayon ay, kino-confirm nyo lang yung inyong faith. Kino-confirm nyo ang inyong mga faith. Kung Ikaw, meron talaga pag-pray, ba? hindi ka ito para magkaroon ng pag-pray. Saan ba magagaling yung ganun? You want to confirm your faith. Hindi ikaw, sigurado ka ba talaga? So siguro minsan kaya ganun ang iniikutan ng topic because you wanted to confirm something na not before. So dapat ganun ang anihin natin. Kaya, mali-mali talaga yung marami na rin narinig sa ganun yung inanalangin, hindi gumaling, wala kang faith eh. O yun. Yun ang ginagawa talaga. Kaya tama rin yung sinabi sa Biblia na mga leaders of the church na if it oil in the prayer of faith. Indeed, prayer ng mga leaders, faith ng mga leaders, hindi yung faith ng Basically, faith from the believers. Because believers lang ang alam ko na makakatanggap ng pananampalataya mula sa Panginoon. Yung mga gano'n yung mga gano'n mga bagay, yung mga healing, yung mga kailangan gusto ayusin ng buhay, mga believers. Non-believers, I don't think na meron gano'n. Although, merong chance na sila ay magbigay ng faith. Pero initially, salvific faith muna. Yung para ma-save sila. Ganon. Kung baga yun ang magiging key. Kapag ikaw ay saved na, then lahat ng klase ng faith, mapapasa yun na. Okay? Lahat ng utility faith na kung tawagin ko, ay sasa yun na. Pwede kang maniwala na ikaw ay
pagagandahin ang buhay, ayusin ang buhay. Okay? Pwede kang manampalataya, nabibigyan ka ng bahay. Yung ganong klase. Okay? Temporal faith. Pero nauuna muna yung salvific faith. Yamang tayo ay meron ng salvific faith. Ayun na. Ito. Ewan ko kung anong faith ang ginamit niya. Hindi naman nakakalakad dati, di ba? Pinuntahan pa nga natin. At least nakakalakad ka ng ulit. Tumatakbo ba? Okay. Yung faith talaga ni God, ako ang paniniwala ko, it will enable you to do something na dati hirap na hirap kang gawin. Sa St. John Ano po, sige? 5, Okay. sabi, Oo. sabi niya, kahit po may sakit pa sino man sa inyo, patawag ninyo ang matutandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya ang kahiran ng langis, pangalan ng Panginoon, pagagalingin ng Diyos ang may sakit. Dahil sa panalangin may pananampalataya. Okay. Pagkagalingin. Hindi sinabi kung anong sakit ha. Basta sakit. Kung ikaw ang may pananampalataya, kasama sa providence po yun ng Panginoon. Okay? Providence ng Panginoon. Not necessarily miracle. Okay? Providence na po yun. Okay? Mas sabihin mo pang cancer, bumalik. Providence lang yun, hindi miracle. Okay? Tsaka wala yung lahat ng sakit, Miracle na yan. Wala lang miracle na yan. I can consider pagka-miracle kapag po talagang imposible talaga. Tapos naganap ang isang bagay. Nga, ang hirap i-explain kung ano. Okay? Ayun, pwede po masabi Sa na panahon na nila, miracle talaga yun. ang Diyos ba noon at ang Diyos ngayon magkaiba. Pero wala lang miracle na yun, kaano na lang. Pag binigay sa iyo ang gift of miracle, kasi meron ding gift of miracle. Okay? Na binibigay ng Panginoon. Okay? Ang pinakamalapit ko is naghihingalo. Naghihingalo na talaga. Iba na ang kulay, wala na. Tapos pinanalangin. Tinawag ako ng mga anak. Yung pinag-Bible study nila sa Divisoria. Brother, sinanay. O bakit? Ipag-pray po natin. O di pumunta kami sa bahay. Naghihingalo na pagdating doon. Wala kulay, hindi na gumagalaw halos. So pinag-pray. Tagal kong pinag-pray. Ang tagal. Kasi nung araw, mga Pentecostal, huwag kang hihinto hanggang hindi mo nakikita yung yung hinihingi mo. Ganon. So tagal, mahigit sa oras. Pray. Talagang binabind ang demonyo. Binabihan ng konti, biglang bumangon yung tao, babae. Tapos humihingi ng tubig. Tapos parang pagod na pagod. Nanay, kamusta po kayo? Ang layo ng nagtulong na kami ko. Kung nakita na ako makikita ko. So kumaga, ang tingin ko, sa bingit ng kamatayan, nakuha yung bahay na yun. Tapos Bible study yun. Regular naman Sumunod na Bible study, sumunod na linggo, pinuntakan ko ng mga anak na yun, ng mga lalaki, hindi ko member, hindi ko tinuturuan. Kayo po ba yung nag-pray sa nanay ko? Oo, bakit ano nangyari sa nanay mo? Ba't po pinag-pray? Nilong ako. Ba't po pinag-pray? Bakit ano po gusto niyo? Sana hindi mo na pinag-pray. O di na, puntahan natin nanay mo. Puntahan ulit namin. Lord, kung ano yung talagang kalooban mo, akong gano'n,
para po matahimik sa bahay na to, gawin mo po, Panginoon. After 3 days, namatay yung babae. Pero okay na yun. Malakas na, normal na. Nagbebenta ulit sa Divisoria. Gusto naman natin na mga nakawala yung sa bahay ng mga Ang problema ko, hindi ko na ipag-pray yung mga lalaki na yun. sa akin na yung mga tao na yun. Sila may problema eh. Hindi na yun eh. Okay. Meron pong iba-ibang tao. Si Pati Arce, yung himala niyo na yan, totoo yan. Yung kay Pati Arce, naka-wheelchair pa eh. Talagang hindi makalakad. Noong pinagpili niya, kapag sa Richard nila, ay tumakbo yung tao. Hindi makalakad yun. Sinabi ko yun. Dahil sa San Julian. Pag-wait mo, tama ang kalatang dilim. Kaya na naman, Okay. mga tao, tumakbo. Alam mo, loko ka, no? Oo nga eh. Totoo yun. Pag-pray natin din dyan. Pag-pray na rin natin. Pinakain na prito. Ang sama ng pasting. Oo. Sabi ng Panginoon. Kung ganitong klase. Paano mo may reconcile yung pananampalataya mo doon sa negative bulok Sa Sa negative bulok si Lord na ang magagabay sa atin. God will be the one to guide us. Di ba? The Holy Spirit also is guiding us sa talagang kalooban niya. Okay? Nililid niya tayo. So maaaring nilid niya ako na gano'n, then yun ang nangyari. Okay? Kasi kung gustong gumawa ng milagro ng Panginoon, kung gustong gumawa ng ikamanghamangang bagay, okay, lahat ay magiging kasama. Kasama rin yung kung saan, kasama yung kung kailan, kasama yung way kung paano, kasama rin yung pananalangin. Ahawag ka ng mga tao na pwedeng manalangin. So, kompletos regados kasi ang Panginoon kapag gumagawa. Okay? Kung gusto niya na magkaroon na ng ano yun? Opera at extra. Kung gusto niya makita natin ng opera at extra, okay, lahat yun, isasama niya. Pati yung pananalangin mo. Sa kaya man opera resusyon. Sino nga? Alin? Sa kaya opera resusyon. Dok, kung mababago ito, ang palit kamatayan eh. Kasi 20 days fasting eh. Alam mo Sa kaya ito, opera resusyon. Basta ice cream ako. Ako may off dead win. Ice cream. O dadagdagan ko na, sige. Okay, dadagdagan ko na ng donut.